Retired Captain Ray Valeros ay makakasama natin. Captain, magandang gabi po. Admar Villando po inyong makakasama at si Almar Forzuelo dito po sa SMNI. Magandang gabi, sir. Mayong gabi, Admar and Almar. Magandang gabi sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Opo, ano pong mensahe na maipapadala nito sa gobyerno at sa taong bayan ng pagdami po ng sumusuporta po sa inyo pong misyon, Kapitan? Kami nagpapasalamat unang-una sa lahat dahil sa growing support na nanggagaling sa ating mga retirees at sa palagay ko ngayon aabutin ito ng libo at yung mga kapatid natin na MNLF, MILF at lilinawin natin ang pagbibigay nila ng suporta ay hindi sa kabuuan ng kanilang kinabibilangan grupo MNLF or MILF. Ito ay personal nilang pagbibigay ng kanilang pangalan sa kanilang simpatya doon sa ating sinusuportahan na naglalabas ng anomalya sa ating bayan, lalo na itong 18 Noble Marines natin na wala namang ibang susuporta rito kundi kapwa retirees rin. Kaya ang panawagan natin sa gobyerno, hindi natin kailangan maging matalino para makita natin itong malawakang korupsyon. Hindi na natin kailangang imbestigahan pa ito ng malalim. Taong bayan na kailangan umaksyon rito dahil ang Senado mismo tumatangging imbestigahan ito dahil alam natin na kasabwat rin sila Hindi man lahat sa kanila, karamihan sa kanila is kasabwat rito. Opo, minsan ginagawa ng mali siya kapag meron pong galing sa militar o dating sa militar na sumusuporta, lalo na po pag nagiging kritiko ng gobyerno, ang nilalabas agad na naratibo ay destabilisasyon po, Kapitan. Ano pong masasabi niyo po ukol dyan? Alam mo, diyan sila magaling Admar. Na perfect na nila yung ganyang scheme. Yung pag nagsalita ka ng katotohanan, lalo itong 18 Marines, nakausap ko ang ilan rito At sila desidido talaga ilaban ito hanggang kamatayan. So, ang nakikita natin sa gobyerno, magaling sila. Nakakontrol nila yung narrative social media, mainstream media. Nagpapasalamat lang tayo. Nandyan SMNI, nandyan yung Net25. Napatas kung magbalita. Yung iba, wala. Twisted pa rin. Kukunin nila yung mga statement na papabor sa kanila at ini-splice nila para lumabas na yung nagsasabi ng totoo, sila ang nagsisinungaling. At ito yung maliwanag na halimbawa, Admar Almar. Si Senator Ping Lacson, ilang araw na, nakita namin 1 linggo na ng pagsasabi na ang question niya is yung pagkatao nitong 18, kaya hindi raw kailangang imbestigahan So first time natin narinig sa isang Senator Ping Lacson na tumatanggi siyang imbestigahan. Akala natin konting whip lang ng korupsyon. Papatawag kaagad sila ng inquiry dyan sa Senate in aid of legislation kuno, pero kinukondena nila yung mga nagsasabi ng totoo, kaya kagaya na nangyari kay Sergeant Gotesa. So dyan sila magaling at ang mali inuulit nila araw-araw, buwan-buwan. Kaya yung mali nagiging tama sa pananaw ng mga hindi masyadong nag-iisip ng malalim at nanonood lang sa sinasabi nitong mga iwaling politiko na ito. So, ang masasabi natin sa ating mga kababayan, aralin yung mabuti dahil yung narrative nila talagang perpekto. Magaling silang manira doon sa mga taong nagsasabi ng katotohanan at challenge ito. Lalo na kay Attorney Baligod na nagsasabi na, sige, patawag nyo kami at doon tayo maghaharap. Gusto nila ito nangyari sa NBI na pinatawag sila kasi doon sila maglalabas ng ebidensya at doon marami pang lalabas. Hindi lang itong 18. Meron pa tayong 12 na nandyan at may susunod pa doon sa 12. Opo, Kapitan, paano kaya makakahimok tayo ng mga magbubulgar sa katiwalian sa gobyerno kung yung magbubulgar either tatakutin o di kaya isisirain yung kanyang siya mismo at tapos gigipitin, mas lalong wala nang mahihimok na magsalita ng totoo dyan, taliwas doon sa palagmagan lagi na tulungan nyo kami sa paglaban sa korupsyon, sa paglaban sa katiwalian, pero here comes kung merong lalabas, parang sila yung pinagtulungan. Kapitan. Alam mo, napakagandang punto yan na kailangan natin pag-usapan ng malalim.
wala na tayong tiwala. Anumang investigasyon na gagawin ng anumang departamento ng gobyerno ngayon, lalo na dyan sa legislative branch, both upper and lower house, isama mo pa yung nasa executive branch, wala na tayong tiwala talaga. Kaya ang sinasuggest talaga natin, taong bayan na mismo ang mag-conduct ng sariling investigation. Maaaring gawin itong People's Tribunal o People's Court. Doon na natin imbestigan at doon sila magsiwalat ng kanilang nalalaman. Anyway, sworn statement lahat ito eh. At yung mga lalabas pa na susuporta sa 18 na dati rin nilang mga kasama, magandang taong bayan na ang mag-imbestiga at taong bayan na rin ang huhusga. Dahil sa totoo lang, kapag tayo'y nag-submit pa, ibig sabihin isa nagpa-under pa tayo doon sa proseso ng gobyerno, anong panalo natin na yung mag-iimbestiga kasabwat sa anomalya? Magiging patas ba sila sa Kongreso? Hindi. Magiging patas ba sila sa Senado? Hindi. Magiging patas ba sila sa Ombudsman? Hindi. Magiging patas ba sila sa NBI? Hindi. Bakit? Sila nagtataki pa noong malawakang anomalya. So anong aasahan ng taong bayan dyan? So tayo hindi natatakot. Ang United People's Initiative, maninindigan tayo dahil ang mga founder ng United People's Initiative, karamihan talaga is mga retired militaries natin, both sa military side and PNP side. At nandiyan rin ang ating mga kapatid na Muslim. So tayo ay maninindigan at naniniwala. O konti lang yung mga magnanakaw na yan eh. Sa dami ng taong bayan, kahit magkagulo tayo, walang manggagawa yung mga yan. Opo. Dahil alam natin 100% na malamang sa porsyento ng mga active, ang puso niyan at simpatya nandyan sa 18 Marines natin at sa mga lalabas pa. Kapitan, bago lang si Almar, ang UPI po ay kabilang sa mga sumusuporta sa paglabas, paglantad po nitong mga dating sundalo, yung tinaguriang Brave 18. Balita ko po, tinatakot na rin sila ngayon. Tama yan, may mga threat. Kasi tuwing magkakaroon ng exposure sila sa media, nandyan talaga nakapaligid yung mga nagmamatsyag, nagmamanman. At itong mga Marines na ito, well-trained ito. Sila mismo na aamoy nila kung delikado yung paligid, may mga nagmamanman. So, sila rin ang nagdi-decide at bumubulong kay Attorney Baligod or dun sa mga handler nila na hindi na safe sa lugar. Ang role ng UPI, kapag ka nasa labas sila, talagang 100% yung support natin sa kanila. Tumutulong tayo doon sa seguridad nila. Pero kapag ka aalis na sila sa isang venue, hindi na namin alam kung saan sila dinadala ng kanilang handler. So doon natatapos yung aking role. Kapag ka visible sila, nandyan ang UPI. Sir, magandang gabi. Si Almar po ito. Hanggang saan po yung kayang ibigay na suporta ng mga miyembro po ng UPI? Kasi ang nagiging trend kapag against ka sa kasalukuyang administrasyon or against sa korupsyon na nangyayari, kinabukasan meron ka na agad na kaso, sir. Alam mo, sanay na tayo dyan sa pananakot nila eh. Si General Romy, kinasuhan nila. Yung karamihan ng member ng UPI, hinaharas nila. Kasama tayo doon. At tayo maninindigan, handa na kaming mamatay sa laban na ito kasi kung walang gagawa nito, sino? At kung hindi natin gagawin ito, kailan pa? So sa gobyerno na nakapot sa taong bayan, tandaan nyo ito, mas marami ang taong bayan kaysa sa inyo. At tandaan nyo rin ito, hindi lahat ng nasa active ngayon, bulag, pipi at bingi. Tandaan nyo yan, darating ang oras, magsasama-sama ang taong bayan at yung mga active in service na nakakakita sa katotohanan. So bakit tayo matatakot? Hindi tayo takot sa kanila dahil alam ng langit kung sino yung mali, alam ng langit kung sino yung nagsasabi ng totoo. So tayo hindi takot, harasman nila tayo, hanggang mapunta tayo sa patayan, lalaban tayo. Kaya ako po naitanong, sir, kasi may mga ilan-ilan din na mga grupo na na-cover ko na rin po na una, nagpapapress ko, nagalit nga sila sa corruption, ganito, ganyan. After ng press con, wala na, hindi mo na mahagilap. Pero anyway, sir, may mga ilang mga opisyal na aktibo na nagsasabi na hayaan mo na, mga retired naman yan. Parang tila minamaliit po yung boses ng mga retired army, ng mga nagretiro na po ng mga sundalo, sir. Alam mo, ang United People's Initiative lang ang humingi ng meeting sa kabuuan ng Armed Forces. Nung nag-request kami kay General Browner, ang akala namin ang kaharap lang ng UPI Corps ay si General Browner. Pero nagulat kami dahil pagdating namin sa Camp Aguinaldo, nakaharap namin lahat ng battle staff ni General Browner from J1 to J10. So doon sinabi namin lahat ng pwedeng mangyari, lahat ng problema ng bansa
at nakinig naman sila. At ang sinabi ni General Browner, paulit-ulit, hindi sila bulag, hindi sila pipi, at hindi sila bingi. Pero sa nangyayaring ito, kita namin na matagal yung pagiging bulag, pipi at bingi nila. Ayaw pa nilang humarap at ayaw nilang manindigan. So hindi natin hinihingi na sila ay mag-withdraw ng support sa presidente. Hindi natin hinihingi na take over nilang gobyerno sa mga active. Wala tayong hiningin ganun sa kanila. Ang hinihingi natin sa kanila, protektahan nila itong mga nagsasabi ng totoo at wag nilang gipitin. So tayo nakaharap sila at ang sinabi nga natin, kapag wala nang matakbuhan sa lahat, from J1 to J10, lahat halos ng senior generals ng AFP nandun kaharap namin. At ako mismo ang nagsabi sa kanila na kapag wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch, na alam natin wala na talagang maasahan ang taong bayan. Sa legislative branch, kasabot sila sa malawakang anomalya. Ang judiciary natin, wait and see. Ang nakakatakot, karamihan rin sa kanila nababayaran. At sinabi rin natin na hindi man lahat, pero karamihan sa mga active, baka yung iba tumanggap na rin ang suhol. So, saan patatakbo ang taong bayan? At sinabi ko to sa kanila, na kapag wala nang matakbuhan ng taong bayan, malamang mag-armas na rin tayo at labanan na natin itong mga gumagawa ng katiwalaan at sinasalaula na ang taong bayan at ang bansa natin. Tahasan natin sinabi sa kanila yan. At sumagot si General Browner na wag naman Kap at baka sausawan tayo ng ISIS. Sinagot ko rin siya. Sabi ko, General, buti alam mo. Kasi wala na tayo mapunta, saan pa tayo pupunta? Yung hayop nga na wala nang mapuntahan, nasusukol siya, lumalaban tayo pang tao na may antas tayo ng kaisipan para alamin ang tama at ang mali. Bakit tayo matatakot? Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito at never na ito maulit pa muli. At ulitin ko, naniniwala ako, lagpas sa kalahati ng ating active service ang simpatya na nasa taong bayan. Sir, sa tingin nyo, kasi hanggang ngayon wala, nakipag-usap na kayo sa AFP pala, sa nabanggit po niyo. Hanggang ngayon wala po pong aksyon yung AFP. Sa tingin po niyo, sir, ano po yung parang tila pumipigil po sa AFP kung bakit hanggang ngayon hindi pa ina-actionan, considering na mayroon ng mga ebidensya, bale-maleta na yung mga pera na ninakaw, sir, sa kaban ng taong bayan? Walang ibang explanation dyan. Bakit di sila uma-action? Malamang dyan, nasuhulan sila. Yung mga nasa taas ay tumanggap rin. Kasi kung di sila tumanggap, maninindigan yung mga yan. Hindi magpapatali yan. They will not become generals for nothing. Alam nila ang tama at mali. Bakit hindi sila makakakilos? Kasi wala na naka-compromise na sila Yan ang maliwanag natin na nakikita sa mga pangyayari. Kasi marami naman nangyari na mga general nag-withdraw ng support doon sa kanilang commander-in-chief dahil may nakita silang mali. Hindi na natin kailangan isa-isahin pa yan. At alam natin na darating ang panahon, hindi man mag-withdraw yung mga nasa taas na nabayaran, itong nasa mga bababang pwesto na hindi nabayaran, nag-aalboroto na yung mga yan. Naghihintay na lang yan ang tamang galaw ng taong bayan at sasama na sila. Yan ang nakikita natin. Sanay tayo sa mga ganyan dahil hindi naman tayo nag-iisa din sa laban at patuloy tayo nakikipag-usap sa lahat ng sangay ng ating civil society. At ang mga hindi na natin kailangan pang kausapin ang mga active military natin at active PNP natin. Alam natin, ulit-ulitin ko, ang puso nila lagpas sa kalahati ng bilang nila nasa taong bayan. Sir, nabanggit mo na lagpas sa kalahati ng bilang nila ang puso ay nasa taong bayan. May mga mangilan-ngilan na rin na mga pagkakataon na umuugong yung tila yun nga destabilisasyon sa hanay ng militar, pero sinasabi naman ng AFP na hindi ito totoo, sir. Sila ay nagkakaisa at sila ay sumusunod sa chain of command po, sir. Alam mo, laliman pa natin, Almar, yung ating paliwanag para maintindihan ng taong bayan. Ang punot dulo kasi nito, nag-uutos sa kanila yung pamunuan ng armed forces na natatakot sila na may mangyari kay BBM dahil sa kanyang karamdaman at anytime baka mag-resign ito or maratay ito sa karamdaman niya, by constitutional succession, uupo na naman ang isang Duterte. So, diyan sila takot So, gagawa sila ng paraan, gagawin nila. They will move mountains para hindi matuluyan. At kaya nga lumutang yung, alam naman natin, pinos na ni General Romy yan At saka maraming mga general na rin ang nag-analyze niyan, yung codata Ibig sabihin, magko-codata sila, tapos sila rin yun para hindi lang makaupo ang Sara Duterte. Yan hindi naman yan hula-hula lang. Pumutok na rin yan sa loob, pumutok sa labas at nasagap natin yan.
They can correct us kung mali yung ating mga nasasagap. Andyan na yan. Hindi nila hayaan na makabalik ang isang Duterte, lalo na yung mga dilawan at pinklawan na yan. At sila nga yung tahimik sa anomalye. Hindi sila nagsasalita dahil ang kanilang vehicle para sa 2028 makarating sila ron is si BBM. Pag nawala si BBM, wala na silang vehicle para makarating ng 2028 dahil mawawala sa ang kontrol sa kanila ng administrasyon. So yun ang nakikita natin. At malalim na usapin ito pero pwede nating i-validate at pag-usapan natin na patuloy dahil yan yung mga posibilidad na pwede mangyari. Sir, nitong nakaraan si Colonel Munggaw nagpahayag ng kanyang pagbawi ng suporta sa kay BBM. Siya yung parang kung hindi ako nakakamali, siya yung kauna-unahan na aktibong opisyal ng AFP na nagpahayag ng kanyang pagbawi ng pagsuporta kay sa Pangulo. Ano yung naging impact nito, sir, yung salita ni Colonel Munggaw against kay BBM? Ang naging impact niyan, unahin natin sa loob ng military. Pinakita ni Colonel Munggaw yung pinaka highest standard ng pagiging military. Na tinitingnan niya kung ano yung mali at tama at doon siya tumutupad sa kanyang tungkulin. So sampal ito doon sa mga general na mas mataas pa sa kanya. Para niyan sinampal. Bakit? Tama naman yung kanyang binanggit eh. Hindi siya nagwi-withdraw ng support sa military. Hindi siya nagwi-withdraw ng support sa gobyerno, nagwi-withdraw siya ng support sa isang presidente na wala na sa ayos ang kaisipan. Hindi naman kailangan nating laliman pa yung paningin natin kay BBM. Makikita natin sa bawat pronouncement niya. Wala talagang direksyon. At yung bansa natin kaya naghihirap ngayon dahil sa kanya. Dahil lahat yan, hindi pwedeng wala siyang alam. General Appropriation Act, simula 2023, 24, 25, dinamay pa yung 26. Lahat yan may pirma siya, inayunan niya yan eh. So kailangan pa ba maging matalino para sabihin na hindi siya kasabwat dito? At itong nangyayari na malawakang korupsyon na yan, yung flood control na yan, hindi lang flood control yan, maging sa irrigation, maraming project. Andiyan yung anomalya, sinabi naman ng mga noble military na marines natin yan eh. Isa dito sa 18, alam niya, ora lahat sila. So ang nakikita natin dito, si Colonel Munggaw may bayag. Mas may bayag siya kaysa Calabrowner, kaysa doon sa mga J1 to J10. Isang kernel, hamak na kernel. Pero dakilang bayani siya para sa atin, kaya binigyan natin siya ng parangal ng UPI bilang retirees to retirees pagtingin sa mataas na pagtupad sa kanyang katungkulan. Binigyan natin ng award at ang tumamanggap ay yung kanyang anak. At sumasaludo tayo. Ulitin ko, ang naging impact niya sa loob ng armed forces, para niyan sinampal yung mga nasa taas na dapat sila ang gumagawa ng paraan. Hindi mo kailangang mag-withdraw ng support sa presidente or sa gobyerno, mag-create ka ng military junta. Kailangan mo lang bilang chief of staff, kausapin mo yung presidente, mahal na Pangulo, teka lang, parang mali na itong nangyayari. May pagkakataon pa tayo para itama ito. Kung ako chief of staff, yan ang gagawin ko. Commander-in-chief siya, ikaw yung pangalawa, may SND ka, kausapin mo, parang mali na itong nangyayari sa bansa natin. Pwede naman natin itong itama, huwag ganito kasi hirap na ang taong bayan. Impact naman sa taong bayan. Ano nangyari? Ang impact, nakita ng taong bayan, may pag-asa pa pala. Kasi may isang Colonel Munggaw. Akala nila wala ng pag-asa eh. Pero within, doon sa ating mga taong bayan, sa mga retirees, talagang sumaludo tayo at hindi natin iiwanan si Colonel Munggaw. Kaya ang ating presidente ng UPI, si Attorney General Virgil Garcia, siya yung abogado ni Colonel Munggaw at talagang susuportahan ng UPI hanggang huli si Colonel Munggaw. At dinadalaw natin ito palagi sa kanyang detention at doon sa Tracom at hindi natin pabayaan at ang pamilya niya is may mga tumutulong rin. Alam natin marami pang Colonel Munggaw na nalalabas. Alam natin yan. Maghintay lang ang taong bayan. Sir, last na lang on my part bago ko ibalik kay Partner Admar. Ano yung aasahan natin sa UPI considering na mahigit 2 taon na lang yung natitira sa BBM administration? Meron din nagtutulak na mga bayaran ng mga vlogger na gusto ding gawing Prime Minister itong kasalukuyang Pangulo, sir. Alam mo ang UPI, naniniwala tayo na nakikita ng tao lahat ng ginagawa natin pero tanging Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung nasa puso natin. Hindi tayo kampante na hintayin ang 2028. Never. As soon as possible may gagawin tayo,
na nakaangkor na pa rin sa ating batas. Susunod tayo kung ano yung sinasaad ng ating konstitusyon at wala tayong lalabagin. Pero papakita natin na yung totoong pwersa ng taong bayan kasama ang mga active military, mangyayari yan. Dahil nasa konstitusyon natin yan. Sovereignty resides from the people and all government authority emanates from the people. So diyan tayo nakaangkla. Sila ay nakaupo. Hindi naman sila elected eh. Selected ng COMELEC yan, ng machine ng COMELEC. Kaya ganyan ang gobyerno natin. It's about time na magsama-sama ang taong bayan at military para maitama na lahat ng mali. At ulitin ko, hindi kampante ang UPI na abutin ito ng 2028. Gagawa tayo ng legal na hakbang sa abot ng ating makakaya para mabago ang bansa natin. Hindi tayo natatakot. Yung panakot ng gobyerno sa atin, sanay na tayo dyan. Tayo yung nakulong na, nagkaroon na tayo ng mga kaso yung kasamahan natin sa UPI. Tandaan nila, ang military, kapag nagtapos ng serbisyo, tawagin man silang retired. Karamihan dyan, nasa puso pa rin yung sinumpa nila para proteksyonan ang taong bayan at yung soberenya natin is maproteksyonan din ng sabay. Kapitan, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat, Almar. Maraming salamat sa iyo. Si Kapitan Ray Valeros po ang Secretary General po, mga kapartner, ng grupong UPI na sumusuporta o marami ng mga sumusuporta sa kanila, itong United People's Initiative, sa paglaban niya sa katiwalian sa atin pong gobyerno.